Bago kayo magharap ulit ni tatay mo, mas malinaw na yung pag-iisip mo nun. Ngayong malapit na hearing ng tatay mo, handa ka ba? Handa naman po ako sa tatay. Pagkakaalam ko ngayon, magharap na kayo. Kakayanin po. Bahala na po ang Diyos kung sino po panalo sa amin o hindi. Nagyan naman ng Diyos parang maggamay. Alam naman po ang Diyos kung sino may kasalanan. Makalipas ang mahigit 1 linggong hindi natin nabisita si Ate Ninya dahil nga sa naging abala tayo sa ibang mga bagay o sa iba nating mga tinutulungan. Ngunit ngayong araw ay medyo maluwag ang aming schedule kaya't bibisitahin natin muli si Ate Ninya. At bago nga kami dumiretso sa kanila ay namili na muna kami ng mga groceries para sa kanilang pamilya. Guys, welcome back sa channel natin at muli nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuporta sa video natin kay Nanay Minerva, maging sa ating Facebook at maging sa ating YouTube channel. At congratulations sa ating lahat dahil tayo ngayon ay 1.7 million followers na po sa ating Facebook page, at dito naman sa ating YouTube ay konting-konti nilang may hit na natin ng 500,000 subscribers. Kaya congrats sa ating lahat. And ngayon guys, dito kami ngayon sa Salao para kamustahin natin si Ate Ninya kasi may mahigit 1 linggo na hindi kami dito nakabisita. Kasi nga, nabisi tayo kay Nanay Minerva, nag-focus tayo doon kasi nga nakita naman natin yung sitwasyon, alam ko nauunawaan ng karamihan. Kaya this time, sa Ate Ninya naman yung kamustahin natin at bisitahin. Malamang, sa mahigit 1 linggo na hindi namin pagkikita, baka marami na siyang may kikwento sa atin ngayon. Kaya tara, kasama ko ang team, siya rin si JM, pasok na tayo dun sa kanila. Okay guys, napakaganda ng panahon ngayon. Mainit na panahon. Ay, ngayon lang ulit tayo nakabisita dito guys. May tao kaya? Sana may tao. Sa mga bago nating subscriber followers, ito pala yung naging pabahay natin dito sa Rosario, Batangas. Kaya Ate Ninya. Tao po. Tao po. Amoy daga Ate Ninya. Ano yung radyo? Tumutunog? Patay mo muna radyo mo. Ay, tulog si anak niya, oh guys. Baka pwedeng pasuyo ako. Kunin natin itong upuan. Huwag tayo dito kasi natutulog yung anak ni Ate Ninya para hindi maabala. Bawa naman, baka natutulog pa lang maabala natin pagtulog ng bata. Kaya hanap na natin ng pwestong iba pwedeng makausap sa Ate Ninya. Doon siguro tayo. Doon. Nagising din naman. Dito tayo. Dito tayo guys. Kasi yung bata kawawa, masakit sa ulo kapag tayo ngang matanda. Kapag naudlot yung tulog natin, di ba, masakit sa ulo. So ganoon din yung bata. Kumusta Ate Ninya? Ayos naman po. Ha? Ayos lang? Po tayo dito Ate Ninya. Dito muna tayo kasi huwag muna tayo dito sa bahay mo. Kasi maabala yung tulog ng anak mo eh. Okay. So Ate Ninya, kamusta naman ang buhay? Mahigit 1 linggo kaming hindi nakabisita dito. Okay naman po. Para po hindi po ako mainip. Nagsasampalok ulit po ako. Nagsasampalok ka na ulit? Nag-iinip. Nagbalik ka na sa pag-isampalok? Yun po, may nagbisita po niya isang lola. Oo. Galing po doon sa atin, hindi kasi po may hingi rin pong tulong sa inyo yata po. Oo. Ngayon? Sabi po sa atin, hindi. Pupunta nga daw po siya sa akin. Titingnan daw ang bahay. Pumunta dyan sa'yo? Aba. Kung ano nangyari pagpunta niya? Napansin po yung sampalo ko sa teres. Oo. Kung ano daw gagawin ko po. Oo. Sabi ko, bahala na po. Kung may bibili po, bibinta ko po. Sabi ko, kano daw po. Kung 100 po, pwede na po. Pambili lang po pang ulam. Ano po? Bigay ko na po. Nagsasampalo ka na ulit. Sa madaling salita. Ayaw mong magnegosyo pero gusto mong magsampalo. Kaya naman si Ate Ninya. Okay, kamusta naman ang pag-isampalok? Araw-araw mo bang ginagawa? Ngayon lang po. Kahapon. Kahapon? Mahangin kasi po. Sabi ko, kautoy, maglimot po sampalok. Hihimayin ko po gabi. Pagputulugan na.
Kamusta po ate Ninya ang ano mo? Kamusta po ang pag-aaral? Nagko-continue ba? Dire-diretso ba? Kahapon po, nag-aantay po ko sa ma'am. Mm. Hindi naman po dumating. Kahapon. Opo, hanggang ngayon. Hindi ko lang po alam bakit baka po may lakad si ma'am. Mm-mm. Oh, pero kamusta naman dito sa lugar nyo? Nitong mga nakalipas na araw, may mga problema ba? Wala naman. Wala naman po. Wala naman. Eh ikaw, sa mga anak mo, kamusta? Matigas-tigas pa rin ang ulo. Sabi ko, ganyan na lang yata tayo ninyo. Puro matigas ang Pero ulo. tinuturuan ka pa din niya ba kapag kagabi? Hindi po, ulit po sa laro. Sabi ko, ulitin ko sa Kuya Marcos, hindi mo ko turuan. Akala ko Kasi ulit tinuturuan ka ka sa niya laro. gabi-gabi. Yun mula ho na ano ho, yung ngayon ho hindi na ho tatlong gabi na ho hintusin ninyo nagturo. Pagod kasi sa laro. Pagod sa laro kaya hindi ka na natuturuan kapag gagabi. Kaya sabi ko, ma'am na lang talaga nagtuturo na wala si sir. Sabi ko nga po sa inyo, hulugan ko po baboy. Gamit ko rin. Kinuha mo na. Apo. Yung inaalkansya mo sa baboy, kinuha mo na para maihulog. O paano ngayon kung halimbawa di kami dumating? Yun nga po Paano yung susunod na hulog mo? Saan kukunin? Sabi ko na, mag-ano ho ako doon. Kukuha na doon sa hulog. Kukuha ka dun sa hulog mo. Tapos hulog. Para ihulog lang din. Ganyan lang ho, sabi atin hindi. Kasi nga, ang mangyayari kapag ka ganun atin niya, kapag ka kukuha ka lang doon para ihulog ulit dun sa ano, ang mangyayari nun ay wala ka nagsasave. Ang mangyayari kapag ka ganun, ang mangyayari ay insurance yung makukuha mo. Ano? Yung insurance yung matatarget mo doon, hindi na yung savings. Kapag ka hindi ka nakakapaghulog ng galing mismo sa'yo. Ay, anong bago dito sa inyo, Ate Ninya? Anong may kukwento mo sa amin? Ha? Ano bang pwede mo ikwento sa amin dito nangyari sa inyo? Wala naman. Wala naman. Yun ho, ano. May problema lang ho ako. Sarili ko na lang ho yun. Tungkol saan? Wala na ho. Okay na ho ako. Ayos na. Sinasabi sa akin nung anak mo nung isang araw, may pumunta doon sa school niya. May pumunta doon sa school niya, sinabi niya ba sa'yo yun? Yun na pa. Yun ninyo? Yun po naghahanap. Oo. Minsan naman po yung naghayabang lang ho. Sabi ko po ngayon, kahapon, sabi ko, ninyo, punta kasi yung Tita Linde. Sabihin mo pag ano, hihiram ako sa kanya. Pambayad ko rin, kung meron, wala daw. Yun lang kasi po ang billing ko kaninyo. Na? Yung hihiram pong pambayad ko rin kan Ate Linde. Tapos ang sabi ko, Kuya Miguel, Ate Linde, ano po, nagngungol-ngol pa ko sa ninyo. Ang ulam daw namin lamang, tuyo. Saka meron pa ho sabi ko, wala akong billing ganyan. Sabi ko lamang sa kuryente. Nangihiram kayo? Ng pambayad sa kuryente? Opo. Ito yung guys. Wala naman daw po. Sabi, yung ano daw pa pala, ulam. Sabi ko, hindi naman ako nagpapautang ulam. Saka, wala akong biling ganyan. Sabi ko lamang, Ate Linde, magsabi ka lamang pambayad kuryente. Yun lamang. Wala akong sabing mangutang ulam. Tumaba sa atin niya, ano? Isang linggo lang kaming mahigit nawala. Tumaba ka atin niya. Naglaki yung mga braso mo. Madalang na nga ako kuwain. Ay, mas maganda yata hindi ka kumakain. At tumataba ka. So, ibig mo sabihin, yung sinasabi sa akin ninyo na pumunta sa school niya na naka-mask daw at hinahanap ka, hindi yung totoo. Parang hindi ko Parang hindi ko wala. Kasi parang yabang talaga yun. Kasi marami naman doon duty. Kasi kita naman ho yun sa barangay kung may maghahanap sa akin may takip mukha. Dapat na ulit na po yung Ng barangay. Opo. Kasi guys, yung huli,
pinakat ni ninyo yung video. Ewan ko kung napansin nyo yun dun sa bandang huli nung paalis sa kami nun. Sa last vlog yata ninyo, sabi ninyo, Kuya Marcos, pwede po bang patayin yung video? Then sabi ko, sige, excuse, walang problema. Then sabi niya, may naghahanap po kasi sa inay. Sabi niya, naka-mass sa school. Then hindi ko po tinuro, sabi ko hindi ko alam. So sabi ko sa bata, kung totoo yun. Pero yun nga, gusto kong tanongin ka Ate Ninya kung nabanggit ba sa kanya ni ninyo ito. Then sabi niya, parang hindi sinungaling lang naman yung bata. Pero di natin alam. Minsan po, pandong lang yun sa ulo, parang hindi mainitan ng ulo. Hindi naman ho lahat may takip. Ito yung sinasabi ko guys, sa inyong lahat ng mga manonood natin. Na nagsasabi noon na tigilan na natin si Ate Ninya. Na wag na tayo dito pumunta, na tama na yung tulong na naibigay kay Ate Ninya, tama na yung bahay, tama na yung mga gamit, tama na yung mga nagtutulong sa kanya. Guys, tinan nyo po sa sitwasyon natin Ninya na isang linggo kami mahigit. May 2 linggo ba? Wala naman. Wala po ngayon. Ha? 8 araw. Pang 8 araw? O, pang 8 days, mahigit 1 linggo. So Ate Ninya, sa nakikita namin sa'yo, kagaya niyan, totoo nag-ulam kayo ng toyo? Ha? Totoong nag-ulam kayo ng Sinigyo toyo? po ako ng uulam tuyo. Ako ho, yung talbos kamote, nagulay po ako. Ako po hindi ako nag-uulam tuyo. Gumagawa ka naman ng parang kahit paano para makaulam. Yung pong talbos kamote, yung pong tera po kamote doon, Kuya Ari. Kita nyo ngayon, kagaya ngayon guys, bumalik sa pagsisampalok sa Ate Ninya kasi kagaya niyan, niwala siya pang bayad sa kuryente. Sabi ko, kayo tumahimik kasi yung tao maraming gawa. Hindi lang tayo natutulungan. Minsan punta na lang ako sa kapitbahay para libang magtang sa dalawa. So kagaya niyan guys, sila hindi pambayad ng kuryente, wala, di ba? Kahit pang bili ng ulam, wala. Kasi nga, kagaya nito, sabi ko 1 linggo lang mahigit, ganito na kaagad, di ba? So, paano pa kaya kung tuluyan na tayo ditong hihinto kay Ate Ninya? Paano na sila? Ano? Nawawala po akong gana pag naiisip ko po ang ibang problema ko. Kahit hindi ko kasi po masabi sa inyo kasi po kung ano po, babae lang po kayong lahat. Masasabi ko po lahat kasi po kayo kasi lalaki. Yan na po. Sa akin na lang po. Tungkol ba saan yun? Bigyan mo lang kami ng idea. Kagaya po, tatay, tuwing ako natutulog, nakikita ko po eh. Nakikita mo yung mukha ng tatay mo, ganda matutulog ka hanggang sa ngayon. Opo. Ate Ninya, baka naman po ayaw mo siyang kalimutan. Pinipilit mo namang kalimutan. Opo, Talagang gusto ko. dumadaan lang yung point. Kasi po ang iisip ko po, gusto ko na po matapos ang hearing. Aminin na. Baka kaya po hindi po ako matahimik. Sa ngayon, Ate Ninya, pinapanalangin namin na sana huwag ka nang dalawin sa panaginip ng tatay mo. Huwag mo nang makita yung mukha niya bago ka matulog. Pero kagaya na sinasabi mo, pinipilit mo namang kalimutan. Pero sadyang nakikita mo lang ano. Ngayon Ate Ninya, humingi muna kami ng paumanhin sa'yo kung ngayon lang kami nakabalik. At dapat talaga noong nakaraan, Friday yun ano, yung schedule niya. Yung pinischedule ulit natin. Ay, hindi, Merkules o Biyernes. Basta nagpa-schedule ulit kami para sa'yo, psychiatrist. Kaso nga lang, nagkataon na nakilala naman namin si Nanay Minerva at naging abala kami doon. Okay naman po. Kaya hindi muna namin naituloy yung sa schedule mo sa psychiatrist. Ano? Wala, tatatlo lang kami na kumikilos eh. Hindi namin kayang pagsabay-sabayin lahat. Iisa lang yung mga katawan namin. Hindi naman kami pwede maghiwa-hiwalay. Para may gagalaw dito, may gagalaw doon. Maliit lang yung grupo namin kaya kami ay talagang hirap na pagsabay-sabayin lahat. Ano? Kaya mo at ngayon naman kahit paano naka-usad naman kami kay Nanay Minerva, di asikasuhin natin yun sa pagpapa-check up mo. Ano? Alam mo ba Ate Ninya kung ba't gusto kitang ipa-check up? Alam mo ba? Ano naiisip mo? Ba't gusto kitang ipagamot? Ha? Anong naiisip mo? Ba't gusto kitang ipagamot? Para po malimutan ko po ang alaala.
Okay, tama yun. Yun lang po ang alam ko. At saka bukod doon natin niya, malapit na kasing hearing mo. Di ba? Kung maalala mo, ang sabi sa atin yung hearing mo March or May. Di ba? February na, February na. Malapit na naman kayo magharap ng tatay mo. Gusto ko naman bago kayo magharap ulit ni tatay mo, mas malinaw na yung pag-iisip mo nun. Kaya gusto kitang ipagamot. Ngayong malapit na hearing ng tatay mo, handa ka ba? Handa ka ulit siyang harapin? Handa naman po ako sa tatay. Paano kung ngayon maghaharap na kayo? Kasi ang pagkakaalam ko ngayon maghaharap na kayo. Kakayanin po. Bahala na po ang Diyos kung sino po panalo sa amin o hindi. Nagyan naman ng Diyos parang maggamay. Alam naman po Diyos kung sino may kasalanan. Basta lagi mo isipin natin niya, nandito lang kami sa likod mo, ano? Nakaalalay sa iyo sa darating na hearing mo, ano? Tinin niya. Isip ko po nga kayo kung sasama ko pa kung kayo sa hearing. Bakit naman? Kasi po, isa pa hong galit kasi ang tatay sa inyo. Bakit ayaw mo makita niya kami? Wala namang problema yun. Kung ayaw mong makita kami ng tatay mo, kami gusto ko siya makita. Okay lang naman sa akin, walang problema. Pero kung yun yung iniisip mo, pwede namang ihatid lang namin kayo. Sa labas na lang kami. Di ba? At least ando doon para yung presensya namin na umaalalay sa'yo. Ayos ba sa'yo yun? Tatanungin kita, gaano ka kahanda? Gaano ka kahanda na harapin ng tatay mo? Isang araw pa ho akong handa. Hindi ko lang ho alam nga kung kailan ho hearing. Pero gustong gusto mo na? Gusto ko na pong makinggan po kung anong sagot po tatay. Kapag po nabasa po ang kaso. Kaya nga po sabi ko kanina yung pag nag-ano po yung doon sa bayan, sabihin ng lahat, huwag ka matakot. Alam nyo guys, hindi ko alam kung ano eh. Sa totoo lang, kung si ninyo ay tatanungin din dito, hindi ko alam kung may karapatan na paniwalaan ng bata sa ganito, pero alam ko meron eh. Kung yung anak mo ay willing lang magsalita sa tatay mo, di ba? Mas mapapabilis yung talagang ano ng tatay mo eh. Mga po sa lahat ho, ang sininyo po kasi maraming alam. Siya ang nakakaalam ng lahat, Kasi di ba? po nakikita po sa amin. Totoo yun, kasi kung magsasalita lang si ninyo, kung bibigyan ng karapatan na magsalita yung bata at willing si ninyo magsalita para sa kay mama niya, mapabilis yun guys eh. Di ba? Kasi may testigo. May nakakita ng ginagawa kay niya. Ang problema lang ho kanina, baka ho pag nakita ho ang tatay maawa. Baka baligtarin pa. Ano? Baka ikaw pa yung baligtarin niya. Kasi mas malapit siya kay papa niya eh. Di ba? Ayun yung nakakatakot na Kasi mangyari. po hanggang ngayon naman po naalala pa rin ho si ninyo. Ayun lang yung nakakatakot guys. Kung ihaharap ko si ninyo, baka baligtarin niya pa yung mama niya. Sabi ko nga po kaninyo, 11 taong ka na, sana isipin mo naman. Alam mo ganinyo kung sino lamang apo yung mama eh. Yung anak ko, ya Aris, anak ko yung kakamay, anak Ate Ana mo. Kayong tatlo, hindi kayo apo. Talaga kayo, anak. Para ka pong parang tingin po magkakapatid lang po kaming apat. Grabe. Totoo. Parang anak mo sila na kapatid mo. Nag-aalala lang po kong kapatid. Kao din na pagka mga gantong usapin guys, inaawa ko natin niya kasi alam mo yung point na wala kang nagawa para hindi sa iyo magawa ng tatay mo yun dahil takot ka nga sa kanya. Di ba? Ate Ninya, ganito may sabihin ako sa iyo ha. Ito, Ate Ninya, kausap namin kahapon yung writer na magpakailanman. Alam mo yung magpakailanman? Yung po nanonood po ko yun. Sa TV? Gusto mo bang maibahagi yung kwento ng buhay mo sa magpakailanman? Sana nga po nga Tilindi po ang gagawa yun para sa amin mag-ina. Hindi ko lang po alam sa Tilindi. O ngayon, medyo kahit pa paano, naging kaibigan namin ng writer ng GMA,
Kung ikaw ang tatanungin ko, papayag ka ba na ma-feature sa magpakilanman? Okay naman po. kung Payag ka? tutulungan po. Okay. Kasi doon Ang naman... matilindi kasi po, nagsulat po sa isayan buhay namin. Mm-mm. Kung pong mahaba na dyan po sa akin. O ngayon, hindi na kailangan na mag-antay tayo. Kasi kapag ka-available siya, kukontak siya sa amin tapos pupuntahan ka namin dito. Ha? Tapos i-interviewin ka niya, siya ang magsusulat ng kwento ng buhay mo. Ha? Para gawa ng script. Ano? Tapos ipapakita niya ulit sa yun, tapos aaprubahan mo kung payag ka. Pwede ko rin pong dalhin yung sulat at hindi sa akin. Pwede din naman. Pwede din natin pakita. Umiyak ang anak mo. Umiyak na nga. Wait Punta mo muna. O sige Ate Ninya, ngayon pumapayag ka. Sabihin ko dun sa writer na magpakailanman, ha? Na ikaw ay pumapayag na may interview nila. Alam ba, may tulong din sila sa iyo may bibigay. May cash assistance sila sa iyo pwedeng maibigay. Makakatulong din sa iyo yun. No? Tsaka bukod doon, makukunan ng aral ng karamihan yung kwento ng buhay mo. Okay mo sa yun? Okay. So, i-message ko na siya at sabihin ko na willing ka na, na ma-interview ng writer na magpakailanman. Okay? So, ngayon may dala kami dyan sa'yo. Siyempre, yung pangako namin sa'yo na allowance, nandyan, dala namin, kinukuha lang nila. Sa totoo lang Ate Ninya, nakakalungkot isipin na may ilang kami mga plano sa'yo na hindi, alam mo yun, lagi nagkakaroon ng dahilan para hindi maituloy. Kagaya na lang nung gusto kong mangyari sa'yo na makapagluto ka, makapagnegosyo ka ng pagluluto, hindi magawa kasi nga, ganyan, may mga feedback dito sa iyo. Hindi ko nga po maintindihan sa kanila pakadinero. Baka may, yung paglalaki, pakailam sa buhay. May buhay naman sila sa kanila. Yung kanila naman pati Ate ako Ninya ay hindi nadadamay naman pa. pangingialam. Yung kanila ay nagsasabi sila ng posibleng mangyari kapag tinuloy mo yung pagnenegosyo related sa pagkain. Yun lang naman yun. Kaya nga sabi ko, masabuti na lang siguro, wag na nga lang talaga. Kasi kaysa naman makarinig sa Ate Ninya ng hindi maganda sa ibang tao, di mape-pressure na naman siya. Kaya ang gawin na lang natin, yung baboy na lang yung i-push mo. Magsimula ka sa isa, subukan mo muna, ha? Kasi pag bibigas naman, may mga nagtitinda na kasi ng bigas dito. Ganun na lang. Ate Ninya gagawin natin, ha? Tapos tuloy natin yung pagpapatutor sa'yo. And then yung pagpapapsychiatrist mo. Anong araw ngayon? Huwebes? Bukas Biyernes, may lakad tayo bukas kay Nanay Minerva eh. Merkules na lang ha. Sure na yan, hindi wala na kaming masyadong magiging lakad. Sa Merkules, sure na yan, mapa-check up tayo ha. So ito Ate Ninya, para sa'yo. Singsa ako ng bigas groceries. Tapos bigyan kita ng cash para may pang pandagdag ka sa pera mo. Sa yung wallet ko. May pera pa baga tayo dito? Wala na ata. Kagaya na napag-usapan natin allowance mo. Ha? Opo. Thank you. Yan guys, sa mga di nakakala, may allowance natin ninyo ito every week. Hindi po yan isang buwan o ano. Every week po tayo magbibigay kay Ate Ninya ng gantong allowance. Pera, cash, groceries at bigas. Para po yan ay tulong sa kanyang pamilya na dahil nga hindi pa ni Ate Ninya kayang sa ngayon na magtrabaho at may maliit pa, unawain muna natin na suporta natin si Ate Ninya. Pero bigyan natin siya ng pwedeng maging hanap buhay, kagaya ng baboy. Kung hindi pwede talaga sa pagkain, sa baboy pwede yan, sigurado. No? Baining, hindi ka na ba takot sa akin? Para po, ano po yung tubig? Ha? Sa tubig po. Anong sabi ni tito mo? Pa. Hindi ba inulit sa'yo? Sabi po sa akin, bibili daw po kayong host. Yun. Oo nga, yun na lang naman inaantay ko, yung Host na approval lang nila. daw po, abot din sa amin. Okay na, approve na. Ang tagal na nga nun eh. Sila lang naman inaantay ko na sabihan na kung pwede na. Mahaba pong host, abot ho din sa amin. Kanino kakabit?
Ha? Kanino Diyan ikakabit? ho, sa kakang hiling. Akala ko sa kanya. Hindi daw po pwede na daw. Pumayag na sila dito? Opo, okay naman po. O di sige. Okay, ito yung inaantay ko, yung tito mo. Hindi naman pala Ayaw pwede. po, kasi hindi na daw po pwede. Siya kasi yung inaantay ko nung Kung nakaraan. okay naman daw. Inaantay kong magsabi kayo sa akin na Kuya Marcos, okay na, pwede na. Sa totoo lang guys, ang tagal na nito eh. Lahat matagal na si ate niya may tubig. Kasi nung nakaraan, hindi daw pwede dito. Hindi nagmakasakali ako dito sa tito niya. Sabi, pwede daw. Inaantay ko naman yung approve na bibili na kami ng gamit. Then, hindi naman daw pala pwede. Then, dito naman na ulit pwede. So, sige, ilang metro ba kailangan? Hindi ko lang po alam. Para mabili na namin. Pagbalik namin dito ng pagsundo sa'yo, dala na namin. Hindi ko lang po alam eh. Ulitin na lang po ninyo sa kapatid. Okay, Kuya Aris, pasukat mo. Tapos pa-message mo sa akin. Ha? Para dala na namin pagpunta dito. Kung ilang metro, para magkaano ka. Ha? Saan ba kayo kumukuha ng tubig ngayon? Hindi yan po. Guys, sa mga ano Kagaya baka... po yun, magbibigay rin po ko sa... Baka kasi yung iba iniisip, kayo ay walang tubig. Guys, may tubig sila dito. Ito lang sa katabi lang. Dito sila kumukuha ng tubig. May tubig dyan yan ay binabayaran din yata. Kaya okay lang na kahit na hindi pa sila kaagad-agad napakabitan ng tubig, ito lang po, katabi lang ang kuha ng tubig dito, napakalapit lang. Kasi nga lang ang problema, itong ninyo, hindi mautusang kumuha ng tubig. Ako pa rin po. Si ate niya pa rin. Kaya ngayon, ay pumayag na dito, okay na, bibili na lang tayo ng ano para... Kagaya po ngayon, sabi ko po mga umalis, pag uwi mo mamaya nga po, maglimot ka ulit sa parok doon sa kabila. Lilimot naman daw po. Ang tagal na nito eh, tubig na to. Yung pampagawa nito, ang tagal na din na sa amin. Ang inaantay na lang naman namin yung approval nila kasi hindi naman kami pwede mag-decision ng kami. Sila naman ang kakabitan, kaya sa kanila magagaling yung decision. Kahit na gustuin namin ngayon mismo pakabitan, kung ayaw naman. Di ba? Pero ngayon, okay naman na pala. Di pasukat mo kay Kuya Aris kung ilagano kahaba, ha? Okay, so sana maunawa ng mga manonood. Wala naman tayo magawa dyan kasi sila po ang may decision yan kasi kanila yung mga patubig na yan, hindi naman po sa amin. O sige, ano pa bang pwede nating, mayroon ka pa bang gustong sabihin sa amin? May gusto ka pa bang i-open sa amin? Okay na po ako. Sigurado ka? O basta gusto ko natin ninyo maging handa ka at malakas yung loob mo sa darating na hearing, ha? Sa papalapit na hearing mo ulit. Ang alam ko, basta pagkakaalam ko, tiningnan ko sa procedure ng ganito parang ngayon sa apat yata na hearing yun eh, nabasa ko dun sa parang maghaharap na yata yung inaakusahan at yung akusado. Tama ba ako? Akusado? Sa atin ninyo akusado at inaakusahan. Ano? Hindi ako nagkakamali. So yun, magkakaharap na kayo. Siguro. Ano? Dapat malakas loob mo, ha? Baka naman bumigay ka pag nakita mo tatay mo. Huwag magbabago yung isip mo. Nagbabasa naman yata ako ang kaso. Na parang pag tayo naghihiring. Oo naman, binabasa yun. Tapos alam mo ba yung balita sa akin ni Kuya Mark nung nakaraan? Ano po? Ang nagbabantay daw pala sa tatay mo ay yung kaibigan niyang pulis sa kulungan. So nung nalaman niya yung kaso ng tatay mo, nasabi niya na naku, wala na talagang laya yun. Magpapalakas sa loob mo yun. No? Sinabi niya na kahit anong mangyari, wala nang laya yun. Kaya sana magpalakas sa loob mo yun. At natin niya. Sabi ko nga po, bakit dapat hindi na lang ako nasilang sa mundo. Kung ganyan rin naman mayayari sa akin. Yeah, muna at may purpose yan si God kung bakit sa'yo nangyari yung bagay nila, no? Para kapulutan ka ng aral ng mga tao. Di ba? At saka tinusubukan niya kung gaano ka katatag bilang tao. Na kung susukuan mo ba yung mga anak mo, dahil lang yan ay galing sa tatay mo, sinusubukan ka ni God kung susukuan mo sila. No? So nakikita naman ni God siguro na hindi mo naman sinusukuan ng mga anak mo, kaya binibigyan ka niya ng mga blessing. O sige, ngayon, pasok lang ako saglit sa bahay mo, tingnan ko lang kung may mga problema na yung bahay mo. Ha? Bisitahin din natin para alam natin. Dala na rin po ninyo cellphone. Yun nga, kanina nagbabiyahe na kami dito, tsaka lang na rin pinaalala. Sabi ko wala na tayong bibilan dito kasi nasa sa lampas na tayo ng San Juan. Di ba, Ali? Yan mo, ha? Okay. Tayo na lang bumili pagpunta natin doon sa Pachikapan. Ano, okay ba sa'yo yun? Ha? Pagpunta na natin Pachikapan. Sabi ko nga po yung cellphone may tugtog. Meron kasi po yung ganun. Pasensyahan natin niya, sobrang dami din talaga naming iniisip ay. Meron pa kaming pang sariling pampamilyang problema, mga isipin, kayo pang mga tinutulungan. Kaya
minsan nasabog na talaga yung utak ko din sa pag-iisip. Ano, kaya minsan yung mga bagay na kagaya yan, may cellphone nga pala akong pangako sa'yo, limot ko naman. Pero kung hindi ko naman limot yun, wala namang problemang i-provide sa'yo. No? Di ba, hayaan mo at sa Miyerkules pag-alis natin, sa SM Lucena na tayo bibili. Ano? Dahil malapit naman din yung pa-check-upan mo. Papaalala mo sa akin, ha? Kasi minsan kaming tatlo, kahit mag-notes pa kami, kahit ilista namin yan, nakakalimutan pa rin namin yun. Kasi kaming tatlo ang team ng makakalimutin. Kahit in-notes pa namin yan, makakalimutan pa din namin Buti minsan. hindi ninyo po nalimutan din ang pabalik dito. Di pumunta dito? Oo nga, buti na lang yun, di pa rin namin nakakalimutan. Pero totoo yun guys, legit. Kaming tatlo talaga pare-pares makakalimutin. Kahit maglagay kami ng notes, sabihin nyo na mag-notes kasi kayo. Wala, minsan limot din namin na may notes nga pala kami. Paano namin maalala na may notes kami? Makakita yung notes, ilimot nga namin may notes pala kami. Mag-suggest kayo sa comment section, baka may alam kayong gamot para dito. Di ba? Baka may alam kayo. Bawasan siguro yung isipin, yun siguro ang sagot. Okay, sige. Tara, punta tayo dun sa bahay natin niya. Tara guys, pasok tayo saglit dito sa bahay natin niya. Masilip natin kung may problema ba yung bahay, kung may mga tumutulo na ba. So dito, usually sa labas, wala naman ako nakikita ang bakas ng kalawang or something na tulo. Wala naman. Yung ano nila atin niya napakalinis ng pintura. Ibig sabihin ay hindi hinahayaan na maglugati. Ayan, nililinisan nila. Then dito sa loob, pasok ako dito atin niya. Saan ang ilaw nyo? So dito sa loob natin niya. Ito lang naman yung mga display niya. Hoy, may ano na kayo May ang tawag dito? Pabili ko po sa kamangking ko. Pinabili mo? Wow, ayun o, dito kami. Souvenir natin niya pagdating ng araw. May titingnan sa atin niya. Okay, sa pader. Usually, wala namang... Uy, lumawak yung kwarto niya. Parang lumawak. Ano ba? Yung kwarto mo parang lumawak. Ano kasi inayos mo? Naglilinis din sa loob ko. Kaya pala, malawak guys yung kwarto natin ninyo. Hindi nyo lang po hindi marunong. Maglinis. Sa ano nila, sa pader, wala naman mga dumi, malinis pa rin. Malinis na may kwarto ninyo kahit paano ngayon. Ako pa naglilinis. Ah, ikaw din. Kahit paano malinis din sa kwarto ni ano dito. Ni ninyo. Okay. So ang CR, kamusta? Hindi naman barado. Yung pong mahirap kung ano ng tubig. Hindi na palabas. Wala namang ibang ano dito guys. Wala namang ibang problema pa dito sa bahay. Kahit sa kisame, wala namang mga bakas na tumutulo. Wala naman malinis naman. Dito wala din natin ilaw. Wala naman siya mga bakas na may tulo. Kaya ibig sabihin, goods yung bahay. Maganda yung pagkakagawa. Okay, sige. Basta. So, ito yung mga sapalok na kinuha mo? Wala guys, ang dami. Ang dami mo napupulot. Laglag lang yan? Bawang Galing naman. Kala ko po hihingi kayo. Ha? Binibenta mo, wag na. Hayaan mo na. Diyan mo na lang. Ito na yung bigas mo. Sa grocery. Yan. Sa atin niya ng bahala dyan. Okay, so paano atin niya? Kami pupunta na muna ha. Basta sa Miyerkules ay babalik kami dito para sa check-up mo. Ha? Ano po oras? Siguro pagkasundo ko pa kay Marcos Leyte, siguro mga hindi maagang check up pala doon. Kailangan nating it's possible, baka possible na ito may maiwan sa amin na isa ulit. At kami naman maaga ang check up doon, alas 10 hanggang alas 12 lang. So possible dapat maaga tayo, mga alas 8 dapat nandoon na tayo sa Lucena. O mga alas 9 ha. Basta mag-ready ka lang ng ganung oras, ha? At kami pupunta dito para sunduin ka. Okay, sige. Tanin niya. Paano? Tanong kami. Sige po. Sige, kunin ko na yung microphone. O si Ining, hindi na takot sa akin. Hindi na umiyak. Di ba? Fair tayo, Ining. Fair tayo. Fair tayo. Fair tayo.
Hindi natakot. Di kagaya nung nakaraan na umiiyak sa akin. Okay? Pumunta na kami. Sige po, ingat Sige, po. sige Ate Ninya. God bless. Okay. Bus tayo. Sing hallelujah. They sing hallelujah.